Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po tatalakay natin ngayon ay makikilala pa ba natin ang Diyos kung walang Bible? Ngayon po ating pag-aaralan ay tungkol sa Romans chapter 1 verses 19 to 20. At buksan po natin ang ating pusong isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. O sa Tagalog, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Wala pa lang likha ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang may dadahilan pa. Teaching number 1. All creation bears God fingerprints. Pinapahayag sa verse na makikita sa buong sanglibutan ang kapangyarihan at pagka-Diyos ng Panginoon. Ang kagandahan at kaayusan at pagiging kamangha-mangha ng kalikasan ay nagpapakita ng isang dakilang may likha. Hindi ito aksidente lang, kundi may disenyo at layunin. Kaya naman ang bawat likha mula sa ulap, utlog, halaman, hayop, hanggang sa ating sarili ay may fingerprint ng Diyos. Teaching number 2. All creation gives us a glimpse of who God is. Ang kalikasan ay parang salamin na nagpapahiwatig kung sino ang Diyos, makapangyarihan, matalinaw at may pagmamahal. Kapag napagmasdan natin ang mundo, may isip natin ang kagandahan ng lumikha. Hindi man ito masabi ng buo ang tungkol sa Diyos. Nagbibigay ito sa kampanya niya upang siya hanapin at kilalanin. Teaching number 3. We can truly know God only through the Bible. Pagamat makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng likha, hindi ito sapat upang lubusang maunawaan kung sino siya. Kailangan natin ang kanyang salita, ang Biblia, upang malaman ang kanyang kalooban, ang plano niya para sa atin at ang kaligtasang anak niya sa pamamagitan ng Kristo. Application number 1. Cultivate a habit of thanking God for His creation. Maging mapagpasalamat sa araw-araw sa simpleng mga bagay na kadalasan natin hindi pinapansin. Ang sikat ng araw, ang hangin, ang pagkain, ang katawan natin gumagalaw. Ang bawat ito ay patunay ng kabutihan ng Diyos. Application number 3. Stay mindful of God and live a life of worship. Habang tayo abala sa buhay, maging mapagmatsyag sa mga palatandaan ng Diyos sa ating paligid. Kaya natin ang ating mga kilos at posisyon ay bunga ng pagkilala na ang Diyos ay kasama natin. Application number 3. Read the Bible with the intent to know God. Hindi lang dapat basta magbasa ng Biblia para makatapos ng kabanata. Ang tunay na layunin ay makilala ang Diyos, marinig ang kanyang tinig at pag-uwi ng ating puso. Yun itong bahagi ng iyong pang-araw-araw ng buhay. Gaya ng pagkain ng spiritual na pagkain. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.